Ang katahimikan sa loob ng 5 ektaryang lupain ng Almonte Estate sa Tagaytay ay halos banal na sa sobrang linis, ayos at kawalan ng gulo. Isang estate na itinuturing ng mga mayayaman bilang simbolo ng tagumpay, ngunit para sa may-ari nito na si Sebastian Based Almonte, ito ay isa na lamang malawak at malamig na kulungan. Sa edad na 38, si Based ay isa sa pinakabatang bilyonaryo sa Pilipinas. Kilala sa kanyang likas na talino sa negosyo at disiplina sa pera. Pero hindi katulad ng mga kilalang personalidad sa lipunan, si Based ay hindi pala media, hindi party-goer, at lalong hindi interesado sa matataas na likunan. Mula nang tuluyang lisanin ang mundo ng korporasyon at 3 taon na ang nakalipas, inili niyang tumira ng mag-isa sa kanyang mansion sa bundok, malayo sa ingay ng Maynila at sa mga mata ng publiko. "Sir, may nais po ba kayong ihain sa hapunan?" Boses iyon ni Yaya Marisa, ang matandang katulong na halos 30 taon nang naninilbihan sa pamilya Almonte. Mula pa noong binata pa lamang si Baste, si Marisa na ang inainahan niya. Lalo na't maaga siyang naulila sa ina. "Hindi na, Yaya, kape lang. Gusto ko sa veranda." Umiling si Marisa habang ibinababa ang hawak na tray. "Hindi ka na naman kakain. Magkakasing payat kayo ng mga halaman sa garden nyo." Hindi na sumagot si Baste. Lumabas na lang siya patungo sa veranda. Dala ang 1 tasa ng Barako coffee. At tahimik na tinitigan ang abot tanaw na ulap na dahan-dahang lumalamon sa tanawin ng Taal. Ang araw ay palubog na at ang langit ay may halo ng bughaw at kahel. Tahimik, maaliwalas. Pero sa kanyang dibdib, may bigat na hindi mabuhat ng kahit anong yaman o aliwalas. Ang mansyon ay may halos 22 kwarto, ngunit iisa lang ang ginagamit niya. Ang iba ay sarado, pinapadlock pa nga. Malapit sa master's bedroom ay ang piano room, isa sa pinakamadalas niyang puntahan tuwing gabi. Doon niya itinatago ang mga alaala ni Clara, ang babaeng minahal niya ng buong buo, at iniwang duguan ang kanyang puso 10 taon na ang nakaraan. Wala siyang ibang ginustong mahalin pa mula noon. Walang ibang boses ang tumugtog sa piano mula nang mawala si Clara. Walang ibang sumayaw sa loob ng mansion, liban sa mga aninong dala ng kanyang alaala. Hindi siya nagpakasasa sa luho. Oo, may mga mamahaling koleksyon siyang inipon. Rare watches, classic cars, antique Filipino paintings. Ngunit hindi niya ito pinagyayabang. Para kay Baste, ang mga ito ay palamuti lamang sa isang mundong hindi na niya gustong makihalubilo. Kontento na siya sa tahimik na agahan, tahimik na tanghalian at lalong tahimik na gabi. Tuwing linggo lang niya nakakausap ng matagal si Mang Delphine, ang kanyang driver, na minsang naging katuwang niya sa negosyo sa logistics noong nagsisimula pa lang siya. Ngayon ay tumatanggap na lang si Mang Delphine ng konting errands, maintenance at kung minsan ay konting sermon kay Baste. "Boss, bakit mo ba ginustong mag-isa dito?" tanong nito minsan habang nililinis ang isang Land Rover sa garahe. "Tahimik dito, mas mura ang kapayapaan kaysa sa kaibigan na peke." Napakamot ng ulo si Delphi. Sana sinabi mo na lang na takot ka lang ulit masaktan. Mas mabilis pa yon kaysa maglinis ako ng 7 cars na walang umaandar. Umiis si Baste, isang bihirang eksena. Pero hindi tumagal. Bumalik sa kawalan ang kanyang tingin. Isang gabi habang papalapit na ang Setyembre, dumating ang unang malakas na bagyo ng taon. Kumakalog ang mga bintana at ang mga halaman sa labas ay halos magsayawan sa lakas ng hangin. Ang mansyon ay tila kinukuyom ng ulan at kidlat. Habang nag-iikot si Baste upang siguruhing sarado ang lahat ng pinto at bintana, may napansin siyang kakaiba. Ang side gate sa likod ng garahe ay bukas. Napakunot noo siya. Mula sa CCTV feed ay makikita niyang ito ay isinara ng hardinero kaninang umaga. Wala namang bisitang dumaan. Sa kabila ng lamig at dilim, lumabas siya, dala ang flashlight at isang maliit na umbrella. Sa gilid ng garahe, mau-anino siyang nasinagan. Hindi kaluskos ng pusa, hindi rin igik ng sanga. Isang tanyo na tila gumagapang, puno ng putik, at may dugong umaagos mula sa braso. "Hoy!" sigaw niya, habang dahan-dahang nilalapitan ang anyo. Nang marating niya ito, nanlaki ang mga mata niya.
Isang babaeng halos nasa edad 20, duguan, nakalugay ang buhok, walang saplot sa paa at may itim na jacket na labis sa laki. Tila hindi kanya. Walang malay. Nanginig siya. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Takot, awa o galit. Basta't ang alam niya, hindi niya ito pwedeng pabayaan. Itinawag niya agad si Dr. Ginez, ang private physician niya. Doc, emergency. May babae sa garahe ko. Duguan. Walang malay. Pero may kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Doc, may hawak siyang picture frame. At sa frame, yakap niya ang babaeng matagal ko nang inilibing. Tahimik pa rin ang paligid, pero hindi na ito ang uri ng katahimikan na sanay si Baste. Ang dating kapanatagan ay napalitan ng tensyon na di niya maipaliwanag. Habang nakahandusay ang dalaga na sugatan sa gilid ng kanyang garahe, ang ulan ay patuloy sa pagpatak. Tila ba sinasadyang itago sa kanya ang buong katotohanan ng gabing iyon. Mabilis niyang isinara ang side gate at binuhat ang babae. Magaan ito, pero ramdam niya ang lamig ng katawan ng dalaga at ang bahagyang pagtitig ng mga mata nito bago tuluyang pumikit. Dinala niya ito sa guest room sa ikalawang palapag, ang kwarto na matagal na ring walang gumagamit. Nilatagan niya ng malinis na kumot at pinahira ng alkohol ang mga galos sa braso at hita nito. Makalipas ang halos 20 minuto, dumating si Dr. Ginez, isang lalaking nasa edad 50. Tahimik ngunit mapanuri ang mata. May ginawa na akong paunang linis sa mga sugat niya. Wika ni Baste habang pinapapasok ang doktor sa silid. Pero hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Tiningnan ni Dr. Ginez ang mga galos. Mukhang naulanan ng matagal. May hypothermia, pero wala namang bali. Ang dugo, superficial wounds lang, pero may ibang hindi ko maipaliwanag. Katulad ng, tumango ang doktor sa isang maliit na sugat sa bato. Parang may gasgas na mahaba. Hindi ito aksidente lang. At tingnan mo ito. Itinuro niya ang mahigpit na hawak ng dalaga sa isang maliit na picture frame. Nabasa na ng ulan at may bahagyang lamat sa gilid. Pilit man niyang alisin, ay ayaw bumitaw ng kamay ng dalaga rito. Kaya't napagpasyahan nilang huwag muna itong galawin. Paglabas ng doktor, naiwan si Baste sa tabi ng kama. Inilapit niya ang flashlight sa frame at doon niya nakita ang dahilan kung bakit halos tumigil ang pintig ng kanyang puso. Larawan iyon ni Clara. Pero hindi siya nag-iisa sa litrato. Kasama niya ang isang batang babae. Yakap-yakap nga ito, pareho silang nakangiti. Ang background ay pamilyar. Isang parking may kulay asul na slide at sa likuran ay ang puting gate ng lumang rest house ng pamilya Almonte. Napaupo si Baste sa gilid ng kama. Parang kinuyong ang dibdib niya. Ang alaala ni Clara na buong akala niyang naproseso na niya ay biglang bumalik. Hindi na lamang bilang multo, kundi tila isang patunay na may hindi pa siya alam. Imposible, mahinang bulong niya sa sarili. Kinabukasan, pinatawag niya si Yaya Marisa. Yaya, simula niya habang pinapakita ang larawan. Tingnan mo ito, hindi ba't ito si Clara? Napakulot ang noo ni Marisa habang inaalis ang salamin sa mata. Oo, si Clara nga. Pero sino yung batang kasama niya? Iyan ang tanong ko, kasi siya ang babaeng natagpuan ko kagabi. Siya ang sugatan sa garahe. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Lumipas ang 2 araw, walang ibang dumating sa mansion. Walang humahanap sa dalaga, walang tumatawag, walang nagtanong sa mga tauhan, ni hindi rin lumabas sa balita na may nawawala. Nakakabahala ang katahimikan sa labas ng mansion, habang sa loob, unti-unting lumalalim ang palaisipan. Sa 3 araw, habang kumakain ng almusal si Baste, isang tawag ang dumating mula sa doktor. Gising na siya, tahimik lang, hindi umiimik. Mukhang may trauma. Agad siyang tumayo at tinungo ang guest room. Doon niya nakita ang dalagang nakaupo, nakatingin sa bintana. Namimutla pa rin ang mukha at ang buhok ay tila di pa rin nasusuklay. Pero ang mga mata nito ay parang may isinisigaw na hindi mailabas. Anong pangalan mo? Tanong ni Baste. Dahan-dahan ang tono. Tumingin ito sa kanya. Bumuka ang labi, saka mahina ngunit malinaw na sinabi. Lia. Tumango si Baste. Bagamat alam niyang hindi pa ito ang buong katotohanan, sa puntong iyon, napagpasyahan niyang gumamit ng alias. Ayaw muna niyang ipakita kung sino siya. Hindi rin siya nagpakilala.
bilang may-ari ng mansion. Ang tanging inamin niya ay siya ang nagligtas kay Leah. Wala kang dapat alalahanin. Ligtas ka rito, sabi niya. Hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi. Ate, tanong ni Basti. Oo, paulit-ulit. Lalo siyang kinabahan dahil kung totoo ang kutob niya at kung konektado nga si Leah kay Clara, bakit hindi niya ito nakilala noon? Dahil sa dami ng tanong na hindi masagot, pinatawag niya ang dating kaibigan at private investigator na si Ramon Salonga. Tahimik na lalaki pero mahusay humabi ng koneksyon. Hanapin mo kung sino siya. Leah daw ang pangalan pero peke yun. Walang ID. Walang gamit kundi picture frame. Baka pinalayas, baka tumakas. May hinala ka ba kung saan siya galing? Tumingin si Baste sa hawak na larawan. Meron akong ideya, pero gusto kong masigurado. Kasi kung tama ako. Anong mangyayari? Tahimik si Baste. Saka lang siya sumagot ng magugulo ang lahat. Kung kailangan mo ng kahit ani, gamot, pagkain, tubig, sabihin mo lang. Hindi sumagot si Leah. Tahimik lang siya. Pero ramdam ni Baste ang takot sa katawan nito, lalo na nang dumaan si Mang Delfin sa may pintuan. Bahagyang napaatras si Leah. Parang gustong takasan ang anino ng lalaking hindi niya kilala. Okay ka lang? Tanong ni Baste. Bahagyang tumango si Leah. Ngunit hindi niya inalis ang tingin kay Delfin, na agad namang umalis nang mapansin ang kakaibang kilos ng babae. Sa mga sumunod na araw, si Yaya Marisa niya ang umalalay kay Leah. Pinakain siya, pinaliguan, at dinalhan ng mga malinis na damit. Ayon kay Marisa, si Leah ay madalas managinip at nagsasalita habang natutulog. Kaninang madaling araw, sir, narinig ko siyang umiiyak sa panaginip. Sabi niya, "Ate, wag mo kong iwan." Anong ibig mong sabihin? Hindi ko po alam. Basta, may tumatakbo. May sumusunod sa akin. Malamig, madilim. Tapos may sumigaw ng pangalan ko. Napansin ni Marisa ang panginginig ng boses nito. Mabilis niya itong inakbayan at dinala sa loob ng bahay. Pagkaalis ni Leah sa hardin, pinatawag ni Marisa si Baste sa sala. "Sir," panimula niya, "tingin ko po ay unti-unti nang bumabalik ang alaala ng babae. Pero parang hindi ito mabubuo kung walang tulong at ang daming bagay na bumabagabag sa kanya. Takot siya sa mga lalaking nakauniporme at pati po si Mang Delfin ay iniiwasan niya." Tahimik si Baste habang pinakikinggan ito. "Kailangan siguro ng mas profesional na tulong," dagdag ni Marisa. "Hindi sapat ang tanong at pakiramdaman lang." Lumipas ang ilang araw mula nang magising si Leah sa guest room ng Almonte Mansion, pero tila mas dumami pa ang tanong kaysa sa sagot. Bagaman may malay na, hindi pa rin niya kayang buuin ang buong larawan ng kanyang pagkatao. Tila nagkalasog-lusog ang alaala niya at ang mga piraso ay hindi magkasya sa kahit anong banghay na naiintindihan ni Baste. Tuwing umaga si Yaya Marisa ang kasama niya. Ginagabayan siya sa paliligo, pagkain at pag-inom ng gamot. Ngunit bawat hakbang ni Leah ay may pag-iingat. Parang may iniwasan, parang may naaalala, pero ayaw bitawan. Isang umaga habang nasa garden sila, napansin ni Marisa ang biglaang pagtigil ni Leah sa paglalakad. "Nay," mahina nitong sabi, "yung puno, parang nakita ko na to. Dito ako tumakbo." Napalingon si Marisa. Doon nakatago ang mga bagay na matagal na niyang hindi binuksan. Mga sulat, Polaroid pictures at mga lumang ticket stub ng sine. Habang sinusuyot niya ang bawat sulok ng drawer, may nahulog na sobre. Lumang sobre na may sulat kamay ni Clara. Hindi ito nabuksan noon dahil tila isiniksik lang ito sa likod ng mga lumang resibo. Binuksan niya ito at nabasa ang mga tatagang, "Kung sakali mang hindi ko na masabi sa'yo, Baste, may isang lihim ako na kailanman ay hindi ko nasabi. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako nag-iisang anak. Tinakiusap ng mama na wag ko siyang ipakilala kahit kailan. Pero sana balang araw, matanggap mo siya. Itago mo ito kung darating man ang oras." Napapitlag si Baste. Isinandal niya ang katawan sa silya habang tinititigan ang sulat. Umaandar pa rin ang utak niya. Pero nakablock ang mga detalye ng nakaraan. "Mapapansin din siguro ninyo, Doc," dagdag ni Baste, "na pagdating sa musika, parang may instinct siyang hindi niya alam." "Musika?"
Pagtanom ng doktora. Tumango si Baste. May piano room sa ikatlong palapag. Isang gabi narinig ko siyang tumutugtog habang tulog. Isang piyesa na si Clara lang ang nakakaalam. Kinagabihan hindi mapakali si Baste. Sa loob ng maraming taon, ang mansyon ay naging parang mausoleo ng alaala niya kay Clara. Ngayon, isang babaeng estranghero ang tila bumubuhay sa lahat ng iyon. At mas nabukulo pa siya sa mga pahiwatig na unti-unting nag-uugnay sa dalawa. Sa pagkabahala, pinuntahan niya ang lumang drawer ni Clara sa kanyang master bedroom. Hindi niya alam kung anong mas akit, ang hindi niya pag-alam o ang posibilidad na matagal na siyang naging bahagi ng isang kwento na hindi niya man lang nabuksan. Kinabukasan, habang nasa library si Baste, tumawag si Ramon Salonga, ang private investigator. May leads na ako, ani Ramon. Anong nahanap mo? May isang babaeng matagal nang nawawala. May record sa child services. Minsang tinatawag na Malia Montecillo, pero peke raw ang apelido. Lumipat-lipat ng bahay, foster care, at sa huli ay inireport na nawawala. Huling larawan, halos kapareho ng babae mong inaalagaan ngayon. Napakapit si Baste sa cellphone. Hindi pa yan ang pinakamalala, dugtong ni Ramon. May pangalan sa record ng guardian at lumang larawan na may babae sa likod. Pamilyar ang mukha. Alam mo kung sino? Sino? Clara Almonte. Pagkababa ng tawag, pinuntahan ni Baste ang piano room. Tahimik, madilim. Binuksan niya ang ilaw at nilapitan ang antigong piano. Sa tabi nito ay isang lumang frame, kasing tanda ng alaala ni Clara. Hindi niya pinansin noon, pero ngayon may maliit na ukit sa gilid. M? At sa ilalim ng music sheet compartment, may nakasulat sa lapis, "Kapag nawala ako, turuan mo siyang tumugtog." Napaupo si Baste at pinatugtog ang unang bahagi ng piyesa. Isang luma. Klasikong lullaby na siya at si Clara lang ang may alam ng nota. Sa likod niya, may narinig siyang mahinang tinig. "Ako ang tinuruan niyo." Paglingon niya, si Lia, nakatayo sa pinto, namumugto ang mata. "Naaalala ko na, may kantang tinuturo sa akin. Ako raw si Lee noon. Sabi ng ate ko, lihim lang kami." Makalipas lang ang isang oras, tinawagan ni Baste ang isang psychiatrist na dati nilang kinonsulta noong panahon ng pagdadalamhati niya kay Clara. Isang babaeng doktora, si Dr. Teresa Albano, na kilala sa paghawak ng mga pasyenteng may trauma at post-traumatic stress. Sa unang sesyon, si Lia ay halos hindi nagsalita. Tanging ang mga mata lang niya ang gumagalaw, waring binabasa ang katahimikan ng silid. Pero isang bagay ang agad napansin ni Dr. Albano, ang malalim na instinctual fear ni Lia kapag may biglaang ingay o ilaw na maliwanag. Trauma-induced behavior. Pagkatapos ng sesyon, kinausap ng doktora si Baste sa teras. May amnesia siya, dissociative, hindi organic, hindi dahil sa Sabi niya, siya lang ang makakaintindi. Sa buong gabing iyon, halos hindi nakatulog si Baste. Nakasandal siya sa gilid ng piano habang nakatitig sa katahimikan. Ang mga sinabi ni Lia kanina ay paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang isipan. "Ako raw si Lee noon, lihim lang kami, siya lang ang makakaintindi." Ang gulo ng isip niya, parang binuksan ang isang baul na matagal niyan ibinaon sa limot. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naramdaman niya ulit ang magkahalong lungkot at pananabik. Kung totoo nga na si Lia ay may kaugnayan kay Clara at mas matindi kung kapatid nga niya ito, anong ibig sabihin niyon sa lahat ng pinanghawakan niyang totoo noon? Kinabukasan, habang si Lia ay tinutulungan ni Yaya Marisa sa teras para magpainit ng araw, muling pinuntahan ni Baste ang lumang bahay ng pamilya ni Clara sa Starosa, Laguna. Matagal nang isinarado ang bahay mula nang pumanaw si Clara at mamatay ang ina nito sa sakit. Isang caretaker na lang ang nakatira roon, si Aling Babet, matandang babae na minsang naging kasambahay ng pamilya Montecillo Almonte. Sa unang tingin, walang nagbago sa Almonte Mansion. Tahimik pa rin ang mga gabi. Walang naririnig kundi huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa bintana. Ngunit sa loob ng bahay, may nararamdaman na kakaibang presensya. Hindi multo ng kabadalaghan, kundi mga aninong hatid ng mga alaala
na muling nagsisimulang mabuhay. Ang dating simpleng pamamalagi ni Leah sa mansyon ay unti-unting naging mas matatag. Hindi na siya basta bisita. Mula nang mabunyag ang lihim tungkol sa kanyang pagtatao, naging malinaw na may koneksyon siya sa lugar na iyon. Si Yaya Marisa ang nagsilbing tulay ng emosyon sa gitna ng biglaang mga revelasyon. Sa paglipas ng mga araw, naging parang anak na rin niya si Leah. Magkakakilala pala tayo noon. Mahina niyang sambit isang hapon habang inaayos ang buhok ni Leah sa veranda. Bata ka pa, laging bitbit ni Clara. Akala ko anak ng kaibigan, hindi ko na tinanong. Mahirap na raw, sabi ng nanay niya noon, kaya tahimik lang kami. Tumango si Leah, may luhang naipon sa gilid ng mata. Ang weird no? Ang isang bahay na dapat ay bago sa akin, parang kilala ko. Samantala, si Baste ay patuloy sa pagkukumpuni ng mga puwang sa kwento. Nakita niyang hindi sapat na mailigtas lang si Leah sa sugat at takot, kailangan niyang tiyaking ligtas din ito sa nakaraan. Pinatawag niya si Ramon para sa isang update. May nalaman akong hindi mo magugustuhan. Panimula ni Ramon habang tinitignan ang mga dokumentong dala. Ano yon? May tauhan ka sa loob ng bahay, isa sa mga helper. Matagal na siyang tahimik, pero base sa CCTV, 2 beses niyang pinapasok sa property ang isang lalaking hindi empleyado. Napakunot noo si Baste. Sino? Si Rico, yung stockroom assistant. Siya yung may access sa likurang gate. Ilang beses na rin siyang tumambay malapit sa kwarto ni Leah. Alam ba ni Leah? Hindi, ayokong kabahan siya. Agad pinatawag ni Baste si Rico kinabukasan. Ngunit nagulat silang wala na ito sa quarters. Naiwan lang ang ilang personal na gamit at isang maliit na kahon ng mga lumang diaryo. Sa unang tingin ay basura lang, pero nang tiningnan ni Baste, napuno siya ng kilabot. Lahat ng artikulo ay tungkol sa pamilya Montesilio, sa pagkamatay ni Clara, at sa mga lihim ng politika. Makalipas ang ilang araw, nakaranas ng panic attack si Leah. Habang nasa dining area, napansin niyang may dumaan na silueta sa hallway. Isang lalaking matangkad, nakaitim. Napasigaw siya. "Huwag mo kong ikulong. Hindi ko sinabi. Wala akong sinabi." Mabilis siyang nilapitan ni Yaya Marisa at ni Baste. Dinala siya sa kwarto. Naninginig, nakatitig sa isang bagay na tila hindi nila makita. Ako yung tinutulungan ni ate. Siya yung nagsabing huwag kong sabihin kahit kailan. Kasi kung malaman nila, kukunin nila ako. Yung lalaking yon, yung may malalim na boses. Siya yung nagsabing wala raw akong karapatan mabuhay. Napatingin si Baste kay Marisa. Walang salita. Pareho silang alam na hindi na ito basta ordinaryong trauma. May binubuksang sugat si Leah. At habang unti-unti itong lumalalim, lumilitaw ang dami ng kasinungalingan na ipininta sa kanyang pagkatao. Ilang gabi ang lumipas. Nagising si Baste sa tunog ng piano. Madilim, 2:00 ng madaling araw. Bumangon siya at bumaba. Diretsyong nagtungo sa piano room. Naroon si Leah, tulog habang tumutugtog. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatungo, pero ang kamay ay mahinang gumagalaw sa mga nota. Tinutugtog niya ang parehong piyesa ni Clara, isang lalabay. Isang komposisyon na ginawa mismo ni Clara noong sila pa. Hindi niya ginising si Leah. Umupo lang siya sa tabi ng pintuan habang inagmamasdan ang katahimikang may halong hiwaga. Ang bawat nota ng kanta ay parang kutsilyong inuukit sa kanyang puso. Dahil kung may natatandaan si Leah sa mga ganitong paraan, nangangahulugan itong unti-unti na niyang naaabot ang panahon na matagal na niyang sinubukang limutin. Kinabukasan, habang tulala si Leah sa breakfast table, lumapit si Baste at may inabot sa kanya. "Drawing mo to, di ba?" ani Baste, habang ipinapakita ang sketch na dati nang nakita ni Leah sa ilalim ng hagdan. "Gawa mo to noon, kayong dalawa ni Clara." Tiningnan ni Leah ang papel. Nanlaki ang mata. "Teka, yan yung sinasabi niyang lihim lang natin." Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mapagmatag si Baste. Nagdagdag siya ng security cameras sa paligid ng mansion. Pinilit niyang huwag ipakita kay Leah ang tensyon. Pero alam ng buong staff na may paparating na hindi nila maiiwasan. Sa isang madilim na sulok ng mansion, habang nililinis ang bodega, may nakita si Yaya Marisa. Isang kahon na may sulat kamay sa itaas.
Kay Lia, huwag bubuksan kung wala ako. Sa likod ng kahon, may punit na parte ng larawan at sa isang gilid, kita ang kalahating mukha ng isang babaeng nakangiti. Kilala niya ito, walang duda, si Clara. Sir Baste, tanong ni Aling Babet habang pinagbubuksan siya ng gate. Ikaw nga ba yan? Abay ang tagal mong hindi bumisita dito. Ito yung araw na sinabi niyang aalis kami pero hindi matutuloy. May lalaking pumasok sa bahay, may galit sa mata. Siya yung nagsabing, bastos na bata. Lalaki? Opo, palaging galit pero takot sa kanya si ate. Siya yung sinasabihan ni ate ng, di mo siya mapapaikot. Sa puntong iyon, naupo si Baste sa tapat niya. May kailangan kang malaman. Baka hindi mo matanggap ngayon. Pero, iniimbestigahan ko ang posibilidad na ang lalaking yon ay ang ama mo. Nag-angat ng tingin si Lia. Uno ng takot, ngunit may halong paghahanap ng tapang. Bakit niya ako tinago? Bakit ako isinuko sa mundo na parang walang halaga? Iyon din ang gusto kong alamin, sagot ni Baste. Pero ngayon, isa lang ang alam ko, walang mali sa'yo. May mali sa mundong ginagalawan mo noon. Pero dito, ligtas ka. May kailangan po akong hanapin, tugon niya habang iniikot ang tingin sa lumang bahay na parang hindi nagalaw sa loob ng 10 taon. Nagpaalam siyang muling pumasok sa dating kwarto ni Clara. Amoy alikabok na ang loob, pero nandoon pa rin ang mga lumang gamit. Ang lumang vanity mirror, isang tokador, at isang kabinet na may kahoy na ukit. Binuksan niya ang tokador at sa ilalim ng mga lumang notebook at diaries, may nakita siyang isang sobre na may pangalan niyang Sebastian. Hindi to ang sulat na dati na niyang nabasa. Iba ito, mas mahaba, mas personal. Sebastian, kung sakaling hindi ko na masabi sa iyo ng harapan, may isang bagay akong dapat aminin. Bago pa tayo naging tayo, may isang gabing umuwi si Mama na umiiyak. May kasama siyang batang babae, basang-basa, tangot na takot. Sabi niya, anak mo ito, kapatid mo ito, pero wag mong kipagsabi. Hindi ko maintindihan noon, pero pinakiusapan niya ako na ituring siyang parang kapatid ko. At alam mo ba, sa kabila ng lahat ng gulo, minahal ko siya. Siya si Lee, si Malia, ang kapatid kong itinago. At kung sakaling mawala ako, sana, ikaw ang unang makaalala sa kanya. Clara, napatayo si Baste. Buong katawan niya ay nanginig habang binabasa ang mga huling linya. Sana, ikaw ang unang makaalala sa kanya. Pero bakit hindi niya nakita ang batang ito noon? Bakit sa dinami-rami ng pagkikita nila ni Clara, ni minsan ay hindi ipinakilala si Malia? Pagbalik sa mansyon, pinatawag niya agad si Ramon Salonga, ang private investigator. Hanapin mo ang history ni Clara. Lalo na ang mga hospital records, school records, at kung maaari, pati na rin ang mga legal guardianship documents ng ina niya. May mga taon na hindi ko maintindihan. Parang may nawawalang bahagi sa pagkatao nila. May leads na rin ako, sagot ni Ramon. Sa Manila RTC, may isang kaso ng kustudiya na isinampa ng isang nagngangalang Divina Montesilo laban sa ama ng batang si Malia. Ngunit hindi itinuloy ang hearing. Na-dismiss dahil hindi na raw makita ang bata. Divina, nanay ni Clara. Oo, at base sa dokumento, ang ama ng bata ay isang dating politiko. Matindi raw ang impluwensya, pero may mga kaso ng pananakit. Hindi lang sa ina, kundi pati sa bata. Habang si Baste ay abala sa pagkalap ng impormasyon, si Lia naman ay unti-unting bumabalik sa mga muntin alaalan, bigla na lang sumusulpot sa isipan niya. Isang hapon, habang nagwawalis ng veranda, nakita niya ang isang lumang drawing pad na napunta sa storage sa ilalim ng hagdan. Binuksan niya ito at may isang pahina na hindi niya maalalang iginuhit, pero tila siya ang may gawa. Isang batang babae at isang mas matandang babae, parehong nakangiti, sa gilid ng drawing. May nakasulat sa lapis, "Ako si Lee, Ate Clara, tayong dalawa lang." Mabilis niya itong isinara, nanginginig ang kamay niya. "Totoo ba to? Ako ba talaga to?" Bulong niya. Pagdating ni Baste mula sa biyahe sa Star Rosa, nadatnan niya si Lia na tahimik sa sala, hawak-hawak ang drawing. "Tila ikaw ang gumawa yan," sambit niya habang umuupo sa tapat ni Lia. "Hindi ko maalala kung kailan. Pero pakiramdam ko, ako yon, at siya si Clara." Umiling si Baste, malalim ang buntong hininga.
May nakita ako kanina, sulat ni Clara. Inamin niya sa akin na may kapatid siyang itinago, kapatid na hindi niya naipakilala sa akin, kapatid na pinangakuan niyang iingatan hanggang sa huli. Hindi sumagot si Lia. Sa halip, tumulo ang luha sa mata niya, tuloy-tuloy hanggang sa pisngi. Bakit ako tinago? Tanong niya. Bakit hindi ako inamin sa mundo? Tahimik si Baste. Tumayo siya. Nilapitan si Lia at marahang hinawakan ang balikat nito. Hindi ko alam ang buong sagot, pero sisiguraduhin ko ngayon na hindi ka na kailanman mawawala. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Ramon. Sapagkat alam niyang sa mga susunod na araw, hindi lang ito magiging kwento ng kalaala. Ito na ang magiging pagkakabuo ng katotohanang itinago ng isang dekada. Hindi malaman ni Baste kung saan siya magsisimula nang ipakita sa kanya ni Yaya Marisa ang kahon na natagpuan nito sa lumang bodega sa ilalim ng hagdan. Nakadikit pa ang alikabok sa mga sulok at bahagyang nabubulok na ang kahoy. Sa ibabaw nito, nakaukit ang mga salitang, "Kylie, huwag bubuksan kung wala ako." Tahimik niyang binuksan ito. Sa loob ay mga gamit pang bata, isang kulay rosas na sweater, isang lumang sketchpad, isang music box na hindi na gumagana at isang Polaroid photo na punit sa gitna. Sa kabila ng pagkabura ng ilang bahagi, malinaw ang nakasulat sa likod ng larawan, "Araw ng pangako, hindi kita iiwan." May bago akong nadiskubre. May isang lalaki ngayon ay nangangampanya sa isang probinsya sa Hilaga. Dating konsehal sa Maynila. May kasong domestic abuse noon na inurong. Ang pangalan niya ay kapareho ng nakasaad sa birth certificate ng batang si Malia. Tama ang hinala ko, sagot ni Baste. Kailangan nating mas kilalanin pa kung sino talaga ang taong yan. At sa gabing iyon, habang si Lia ay natutulog na, nabising si Baste mula sa isang panaginip. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang huling araw na nakita niya si Clara. Nakaniti, tahimik, ngunit tila may nais sabihin na hindi na niya naibulalas noon. Tumayo siya, nilapitan ang frame ng lumang larawan ni Clara. At sa ilalim nito ay inilagay ang drawing ni Lia. Isang tanda, isang paghanda. Pakiramdam ko, sinabayan ko na to noon, kasabay ng luha, kasabay ng iyak. Pinaupo niya ito sa tabi niya. Tahimik silang nagpatuloy sa pagtugtog, si Basti ang sumusunod sa mga daliri ni Lia. Habang umaandar ang melodiya, tila unti-unting bumabalik ang alaala kay Lia at ang mga mata niya ay naglalakbay sa malalayong alaala. May kwarto, may silid na laging sarado, amoy sabon at libro. Doon niya ako itinatago kapag may dumarating na galit. Doon kami nagkukulong, kakanta siya para hindi ko marinig ang sigaw sa labas. Si Basti ay napatigil sa pagtugtog. Siya, si Clara? Tumango si Lia. Oo, siya ang boses ng gabi. Kinabukasan, muling dumating si Dr. Teresa Albano para sa follow-up session kay Lia. Kumirot ang dibdib ni Baste. Muling bumalik ang alaala ni Clara. Ang mga gabing kasama niya ito sa veranda. Hawak ang gitara, habang paulit-ulit nitong sinasabing, kapag may dumating sa buhay mo na mas kailangan ka, hayaan mong ikaw ang maging tahanan niya. Nang gabing iyon, habang patulog na si Lia, muling narinig ni Baste ang tunog ng piano. Dahan-dahan siyang bumaba at muling naabutan si Lia, hindi tulog kundi gising at mulat. Tahimik na pinipindot ang mga nota. Halos mekanikal ang galaw. "Lee," tawag niya, maingat ang boses. Huminto si Lia at tumingin sa kanya, gulat sa sariling ginagawa. "Hindi ko alam kung bakit ko to ginagawa. Parang may humahawak sa kamay ko. Parang may nagtuturo." Lumapit si Baste. "Alam mo ba ang kanta?" Umiling si Lia. "Hindi." Pero, sa pagsusuri niya, mas malinaw na raw ang mga pattern ng trauma ni Lia. Mga fragmented memories na bumabalik sa pamamagitang ng musika, amoy, at visual cues gaya ng mga lugar o litrato. Isa ito sa mga sintomas ng dissociative amnesia, kung saan sinasadyang ikandado ng isip ang masasakit na alaala upang protektahan ang sarili. May napansin pa akong mas malalim. Dagdag ni Dr. Albano habang kausap si Baste sa study room. Kapag nababanggit ang pangalan ng ama niya, kahit hindi pa niya ito natatandaan,
Nagkakaroon siya ng matinding takot. Sapat na upang maniwala akong hindi lang emosyonal, kundi pisikal na abuso ang pinagdaanan niya. Napapikit si Baste. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang sinasabi ng doktora. Hindi lamang pala ito kwento ng isang nawawalang alaala. Isa itong kasaysayan ng pagsaklolo sa isang pusong inabandona, sinaktan at tinakot ng mundo. Habang si Baste ay patuloy na naglalatag ng mga hakbang upang gawing legal ang pananatili ni Lia sa mansion, isang sulat mula sa barangay ang dumating. May isang taong nagtangkang kumuha ng kopya ng utility bills ng Almonte Mansion. Hindi nagpakilala, walang iniwang contact details. Nagpakabik ng dagdag na security camera si Baste, lalo na sa perimeter fence. Inatasan niya si Mang Delphin at ang dalawang kasambahay na maging alerto sa mga hindi kilalang sasakyan na dadaan malapit sa property. Sa kabila nito, ayaw niyang ipaalam kay Lia ang anumang nangyayari. Baka lalong matakot. Muling umatras ang kalooban nito at maulit ang mga gabi ng walang tulog, ng pagpapawis habang natutulog, ng pagkagising sa kalagitnaan ng gabi na may sigaw sa bibig. Isang araw, habang nililinis ni Lia ang lumang kwarto ni Clara, natagpuan niya sa ilalim ng kama ang isang maliit na kahong may kandado. Sa tabi nito ay may lumang susi na nakasabit sa pako sa likod ng picture frame. Wari itinago ito ng maingat, para lamang sa taong makakaramdam ng halaga nito. Nang mabuksan ang kahon, nandoon ang isang cassette tape at isang sulat. Lee, kung sakaling hindi ko na ito maipaliwanag sa iyo, ito ang kanta ng pagtatapos. Hindi ito tungkol sa lungkot, kundi tungkol sa paglaya. Kapag narinig mo ito, sana laalala mo kung bakit kita itinago at kung bakit kita minahal ng higit pa sa sarili ko. Tumulo ang luha ni Lia habang binabasa ang liham. Parang may kung anong pader ang biglang nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Sa kanyang mga palad, hindi lang ito tape. Isa itong ebidensya na kahit itinago siya sa mundo, may isang taong buong-buo siyang tinanggap. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas determinado si Baste. Hindi na siya kontento sa paghahanap ng katotohanan. Ngayon, ang layunin niya ay ipagtanggol si Lia at higit pa, pagtibayin ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa isang gabi ng katahimikan, habang magkatabi sila ni Lia sa beranda, ibinahagi ni Baste ang kanyang puso. Aniya, hindi ko alam kung hanggang saan ako pwedeng umabot para sa'yo. Pero alam ko ito, sa buhay kong halos ginugol ko sa katahimikan, ikaw lang ang muling nagpabalik sa tibok ng puso ko. Tumingin si Lia sa kanya, mahina ngunit buo ang boses. Ako din, Kuya Baste. Sa dami ng gabi na pakiramdam ko wala akong halaga. Dito lang ako nakaramdam ng hindi pagiging multo. Ngunit sa kalayuan, sa isang maliit na motel sa lungsod, may lalaking nakatitig sa lumang larawan. Punit sa gilid. Amilyar ang mga mukha. Ikaw pala ang tinagong multo, bulong nito. Panahon na para kunin ko ang dapat sa akin. Lumipas ang ilang linggo, na tila bumagal ang oras para kay Baste. Sa kabila ng katahimikan ng paligid, at maaliwalas na panahon sa Tagaytay, may tila anino ng panganib na unti-unting lumalapit. Nasa loob ang kopya ng birth certificate ni Malia. Nanlamig ang kanyang katawan nang makita ang pangalan ng ama, Rogelio A. Montenegro. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Montenegro? Tumango si Ramon. Dating congressman, matagal nang wala sa limelight, pero kamakailan lang ay muling lumitaw. Tumakbong vice mayor sa isang bayan sa Hilaga. Hindi tumagal sa Maynila pero may hawak pa rin na pera at impluensya. Pinabagal ni Baste ang paghinga. Anong koneksyon niya kay Clara? Matagal ko nang sinusubaybayan ang background niya. Hindi legal na asawa si Divina Montesillo. Ina ni Clara. Si Rogelio ang ama ni Malia sa isang relasyon na pinilit kung hindi man inabuso. Bakit ko hindi ito nalaman noon? Sa unang pagkakataon, ang mansyon na naging kanlungan niya sa mga taon ng pag-iisa ay nagmumukhang kulungan. Hindi para sa kanya, kundi para sa taong nais niyang protektahan. Habang patuloy ang pag-usad ng memorya ni Lia, lumalalim din ang pangangailangan na makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi pwedeng manahimik na lang si Baste, lalo na ngayong alam niyang hindi lang ito tungkol sa isang batang babaeng itinago ng isang ate.
Ito'y tungkol sa isang sistematikong pagtatago ng kabuuang pagkatao ni Lia. Isang tanghali, sa study room ng mansyon, muling nagpulong sina Baste at Ramon sa lunga. May kailangan kang makita, sambit ni Ramon habang inaabot ang isang folder. Ito ang legal identity ni Malia Montesillo, ang tunay na pangalan ni Lia. Binuklat ni Baste ang dokumento. Ulong ni Baste habang minamasdan ang larawan ng lalaking mukhang hindi tumanda sa mga lumang litrato. Mapaningkit ang mga mata. Matigas ang panga. Isang mukhang madaling paniwala ang may kakayahang manduro, manigaw at magtago ng galit sa likod ng ngiti. Ginawa nila ang lahat para manahimik ang istorya, sagot ni Ramon. At ngayon mukhang gusto na naman nilang patahimikin ang taong alam ang totoo. Tumingin si Baste sa kanyang kaibigan. Kailangan ko ng tulong. Kinabukasan, habang nagtuturo si Yaya Marisa ng pagbe-bake kay Lia sa kitchen, dumating ang isang liham. Walang pirma, walang return address. Isa lang ang nakasulat. Itigil mo ang paghahanap. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Isang pagkakamali pa at may mawawala na naman sa'yo. Kahit putol ang kwento, sapat na ang katotohanan na minahal ka ng taong dapat sanang nagprotekta sa'yo. Tahimik si Lia. Ilang sandali, sa kanya muling nilingon si Baste. May isang panaginip akong paulit-ulit. Nasa loob ako ng kwarto. Umiiyak ako habang may galos sa kamay. May babaeng bumubulong. Tumakbo ka, huwag kang lumingon. At may lalafing sumisigaw sa labas. Sabi niya, isoli mo yan. Hindi mo yan anak. Nanigas si Baste. Sigurado ka ba sa sinabi niya? Opo, paulit-ulit. Hindi mo yan anak. Tapos may pintuan na bumukas. Si Ate Clara, hila ako paalis. Kinabukasan, dinala ni Baste si Lia sa isang klinika ng forensic handwriting expert. Napatayo si Baste habang binabasa ito. Tila lumamig ang paligid. Hindi siya takot para sa sarili. Pero ngayong si Lia ang naging sentro ng kanyang buhay, hindi na siya makakatiis na manahimik. Sa gabi ring iyon, habang pinapainom niya si Lia ng gamot, napansin niyang tila may gustong itanong ang dalaga. Kuya Baste, mahina nitong wika. Paano mo ako makukumbinsing totoo ang lahat ng to? Tiningnan niya ito ng diretsyo. Anong ibig mong sabihin? Yung mga kwento ni Ate Clara, yung mga alaalang bumabalik, yung mga taong tila galit na galit sa akin pero di ko maalala kung bakit. Minsan, parang gusto ko na lang makalimot ulit. Hinawakan ni Baste ang kamay nito. Lee, minsan hindi natin kailangan maalala lahat para malaman ang halaga natin. Bitbit nila ang dalawang dokumento, ang sulat ni Clara mula sa lumang drawer at isang sample na sinulat ni Lia nitong linggo habang sinusubukang ibalik ang kanyang memorya sa pagsusulat. Ang stroke halos identikal, sabi ng expert matapos ang pagsusuri, lalo na sa titik L at T. Base sa aming analysis, malaki ang posibilidad na may parehong pinanggalingan ng gabay sa pagsusulat. Posibleng nagturo si Clara kay Lia. Masasabing close talaga ang ugnayan nila. Para kay Baste, sapat na iyon. Hindi kailangan ng mas komplikadong ebidensya. Nararamdaman na niya ang katotohanan sa bawat galaw, bawat luha, at bawat katahimikan ni Lia. Ngunit sa kabilang dulo ng bansa, may isa nang nagsisimulang kumilos. Sa isang maliit na opisina ng kampanya sa Ilocos, may lalaking nakaupo sa harap ng laptop. Hawak ang isang lumang larawan. Si Clara, yakap ang batang si Malia. Ikaw pa rin pala ang dahilan ng lahat, bulong ni Rogelio Montegnero. Pati sa hukay gusto mo pa rin akong pabagsakin. Tignan natin kung hanggang kailan mo siya mapoprotektahan. Sa mansyon habang tinatapos ni Lia ang isang panibagong sketch, muli siyang nagsalita. Kuya Baste, pwede bang gamitin ko na yung buong pangalan ko? Gusto kong subukang alalahanin kung sino talaga ako, kahit masakit. Anong pangalan ang gusto mong gamitin? Tanong ni Baste. Gusto kong bumalik si Malia, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. At sa sandaling iyon, hindi lang si Lia ang bumalik. Bumangon ang isang bagong pagkatao, hindi para itago, kundi para ipaglaban. Ang bawat araw sa mansion ay tila mas nagiging mabigat para kay Baste. Hindi dahil sa kakulangan ng seguridad o kawalan ng plano, kundi sa lumalalim na kutob niya na may mali sa paligid mismo ng tahanan niya. At gaya ng masusugid na kasinungalingan,
Ang pinakadelikado ay iyong malapit sa'yo. Isang umaga, habang nasa breakfast table si Baste, kasama sina Lia at Yaya Marisa, may biglang dumating na tawag mula kay Ramon Salonga. May kopya na ako ng CCTV footage mula sa kamera mo sa likurang gate. Hindi lang isang beses na may pasok ng estranghero. 3 gabi sa loob ng 1 linggo. At iisa ang laging nandoon, si Rico. Napakunok ang noo ni Baste. Si Rico? Yung tahimik na stockroom assistant? Oo, pero hindi lang yon ang nakakabahala. May kasamang lalaki, matangkad, mukhang dating militar. Hindi kita sa kamera ang muka, pero kilala ng mga taga-barangay. Nagpakilalang inspektor mula sa gobyerno. Maliwanag na may sinisilip sa property mo. Agad na binaba ni Baste ang tawag at inutusan ang mga tauhan na hanapin si Rico. Ngunit nang puntahan nila ang quarters nito, wala na ito roon. Naiwan lang ang isang bag na puno ng lumang clipping at isang piraso ng papel na may sulat kamay. Sisingilin ko lahat ng naniat sa pangalan ng ama. Nagpatawag si Baste ng meeting kasama ang 2 niyang tauhan at si Ramon. Ayoko ng lokohan. May isa sa inyo o sa mga staff dito na nagpapasok ng paniniktik. Hindi ko kayo sinisisi agad, pero kailangan ko ng klaro. Dahil kung totoo na ang lalaking nasa likod nito ay si Rogelio Montenegro, hindi basta intriga ito. Plano na ito ng pananakit. Tumango si Ramon. Kailangan nating magpasok ng undercover security, 1 o 2 lang, hindi unipormado, para hindi makahalata si Montenegro. Sa ngayon, mas mainam ng sobra ang pag-iingat kaysa kulang sa tiwala. Habang isinasagawa ni Baste ang mga panloob na hakbang, si Lia ay patuloy na nakakaranas ng malalalim na fragment ng alaala. Isang hapon habang naglilinis sa atik, may nahulog na laruan sa paanan niya. Isang lumang manikang may pulang laso. Agad siyang napaatras at parang may sumulpot na tunog sa kanyang isipan. Mali, wala akong sinabi, sigaw niya habang napaluhod sa kahoy na sahig. Agad siyang dinampyan ni Yaya Marisa ng tuwalya at niyakap. Ano bang nangyari, anak? May kwarto, may pintuan na kulay kahel. Doon ako kinulong, doon ako sinaktan. May silyang bakal, may amoy ng gas. Tapos may lalaking sumigaw, ikaw ang kahihiyan ko. Napanganga si Marisa, hindi niya alam kung paano siya tutugon. Tinawag niya si Baste na agad ding dumating. Lee, sabi ni Baste habang hawak ang kamay niya, ayokong pilitin ka, pero kung gusto mong ilabas, handa akong makinig, kahit pa masakit. Tumango si Lia. Hindi ko matandaan ang pangalan niya, pero tinatawag siyang sir. Parang sundalo, walang damdamin. Si ate lang ang dumidepensa sa akin. Sa pagkalat ng mga ebidensya ng koneksyon ni Rico kay Montenegro, mas lumalim ang pangangailangan ni Baste na maghanap ng mga taong tunay na kakampi. Kinuha niya si Leo, isang dating pulis na may background sa intelligence of close protection. Pinakilala ito bilang bagong gardener ng mansion, pero sa totoo'y siya ang unang linya ng depensa kung sakaling may mangyaring hindi ka nais-nais. Sa unang gabi ni Leo, may napansin siyang kakaiba. Habang nagpapatrolya sa paligid ng mansyon, nakita niyang may nakaabang na sasakyan sa labas ng perimeter fence. Naka-idle ang makina, pero walang bumababa. Nang lumapit siya, bigla itong umandar paalis. Kinabukasan, dinala niya ang dashcam footage kay Baste. Boss, hindi ito basta simpleng pagdaan lang. Mukhang may nagpaplano. Muling tumawag si Baste kay Ramon. Hindi na sapat ang depensa. Kailangan natin ng mas agresibong approach. Gusto ko malaman ang kilos ni Montenegro sa kampanya niya. Sino ang kinakausap niya? Sino ang pinapadala niya? Habang iniimbestigahan ng galaw ni Montenegro, isang bagay ang bumaliktad sa pananahimik ng mansyon. Habang nag-aayos si Lia ng mga libro sa silid ni Clara, may nahulog na maliit na notebook. Sa loob nito ay mga sketches ni Clara, mga mukha ng mga taong nasa paligid niya noon. Sa likod ng notebook, may larawan ng lalaki. Isang matandang may hawak na tungkod. May peklat sa kaliwang mata. Pagkakita rito, nanigas si Lia. Ito siya. Ito ang nagsabing hindi ako anak. Siya ang nagsunog ng sulat ni Mama. Siya ang nagsabi na hindi ako totoong Montesilio. Inapatingin si Baste. Sigurado ka bang siya yon? Tumango si Lia. Kahit sa panaginip, hindi nawawala ang mukha niya. Agad niyang pinadala ang larawan kay Ramon
na kinumpirma ang katauhan nito, isang dating alalay at kasamang bodyguard ni Montenegro na kilala sa pangalang Cardo Lumbao, dating sundalo na napasama sa ilang political harassment cases noong dekada 90. Lumalalim na talaga ito, sabi ni Baste habang hawak ang picture. Hindi na lang ito laban para sa pangalan mo, Lee. Laban na ito para sa katotohanan, sa hustisya, at sa lahat ng batang gaya mo na itinago sa dilim. Handa akong lumaban, tugon ni Lia. Pero gusto ko, kapag tapos na ang lahat, ako pa rin ang pipili kung sino ang gusto kong maging. Hindi yung pangalan na ibinigay sa akin. Hindi yung kasaysayan na pilit ikinabit sa akin. Gusto kong ako na si Malia. Hindi bilang multo ng nakaraan, kundi bilang tao. Sa gabing iyon, habang muling tumutugtog si Lia sa piano ng piyesang binuo nila ni Clara, muling nanumbalik ang liwanag sa mga mata ni Baste. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa dalaga hindi ang kahapon, kundi ang isang bukas na unti-unting nagkakakulay. Ang ulan ay patuloy na bumuhos sa Tagaytay ng araw na iyon. Hindi malakas, ngunit sapat para bigyan ng malamig na lambong ang buong kapaligiran. Sa isang bahagi ng sementeryo, sa ilalim ng payong na hawak ni Baste, tahimik siyang nakatayo sa harap ng isang puntod na ilang taon na ring hindi niya napuntahan. Sa lapida ay nakasulat ang pangalang Clara M. Almonte kasama ang petsa ng kapanganakan at kamatayan na tila nagsilbing pamigil sa isang kwento na hindi pa tapos. Katabi niya si Lia o Malia, gaya ng gusto na nitong itawag sa sarili. Nakasuot ito ng itim na jacket, hawak-hawak ang isang puting bulaklak na kanina pa niyang sinisiksik sa dibdib. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Baste habang nakatitig sa lupa. Tahimik si Malia sa ilang sandali bago sumagot. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa, pero nararamdaman kong kailangan kong humarap sa kanya kahit wala na siya. Lumapit siya sa lapida, marahang inilapag ang bulaklak sa marmol na ibabaw. Tumitig siya at sa wakas ay nagsalita. Hindi para kay Baste, kundi para kay Clara. Ate, hindi ko alam kung naririnig mo ako. Hindi ko rin alam kung sapat to. Pero nagpapasalamat ako, kasi kahit panandalian lang, pinaramdam mo sa akin na may taong kaya kong ipaglaban. Kaya kong magmahal. Kahit hindi ko alam ang buong kwento, alam kong ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, tumalikod na sila pabalik sa sasakyan. Ngunit bago sila makalayo, may naramdaman si Baste na kakaiba. Parang may matang nakamasid. Lumingon siya sa paligid. Isang sasakyan ang nakapark sa di kalayuan, tila walang laman. Ngunit may bahagi ng rear window na tila binaba kanina lamang. Instinct niya'y tama, may nagmamatyag. Nang gabing iyon, habang nag-uusap sila ni Ramon sa telepono, kinumpirma nito na may koneksyon ang plaka ng sasakyan sa isang politikal na organisasyon na malapit kay Rogelio Montenegro. Umpirmado, ani Ramon, hindi lang kayo pinagmamasdan. Gusto nilang malaman kung hanggang saan mo kayang dalhin si Malia at kung sino-sino ang panik sa inyo. Alam nila na babalik kami sa puntod ni Clara. Malaki ang posibilidad. Lahat ng galaw mo ngayon, binibigyang kahulugan nila. Bawat hakbang, sinusukat. Sa pagbalik nila sa mansyon, tahimik si Malia. Hindi umiimik, ngunit may tensyon sa kanyang mga mata. Nang sumapit ang gabi, nagising siya mula sa isa na namang panaginip. Mas malinaw, mas masakit. Tumakbo siya papunta sa silid ni Baste at agad na nagsalita. Ako ang nag-iwan sa kanya. Ako ang tumakas. Sabi ko sa kanya, wag na siyang bumalik. Pero binalikan pa rin niya ako. Doon siya nasaktan. Nagising si Baste mula sa pagkakahiga. Gusto nitong i-follow up ang mga detalye ng panaginip ni Malia at kung paano ito konektado sa totoong mga pangyayari. Posibleng ang nararanasan niya ay recovered memories, paliwanag ni Dr. Albano habang kausap si Baste sa study room. Kapag matagal mong inilihim ang isang trauma, bumabalik ito sa pira-pirasong flashback. Minsan exaggerated, minsan kulang. Pero ang emosyon, palaging totoo. Pwede ba nating kumpirmahin kung totoo ang nasaksihan niya? Kung may physical evidence, oo, may posibilidad. Puntod, napatingin ang doktora, may isa pa akong hindi sinubukang gawin, pero baka ito na ang tamang panahon. Kinabukasan, nagpatawag si Baste ng abogado at forensic expert.
Ipina-exhume niya ang labi ni Clara. Hindi ito suicide. Dagdag niya, ibang anggulo ng saksak, ibang kamay. Para kay Baste bumagsak ang lahat. Para kay Malia, tuluyang nawasak ang isa pang piraso ng pananahimik. Ate, hindi mo sinabi. Sambit niya habang pinagmamasdan ang ulat. Sinakripisyo mo ang lahat para lang mailigtas ako. Habang binabalikan ni Malia ang huling linya sa drawing ni Clara, kapag nawala ako, turuan mo siyang tumugtog. Umupo siya sa harap ng piano at sa unang pagkakataon, inapos niya ang piyesa na dati palaging bitin. Ang mansyon ay napuno ng isang melodiya na hindi lang galing sa nota, kundi sa luhang matagal ng kinulong sa puso. Hindi alam ni Baste kung mas tatahimik pa ba ang gabi sa mansyon pagkatapos ng mga pangyayari. Isang mabigat na desisyon, pero alam niyang walang ibang paraan upang makuha ang tunay na sagot kung ano talaga ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Ilang linggo ang lumipas habang inaayos ang legal na proseso. Sa loob ng panahong iyon, tahimik si Malia. Hindi niya alam kung tama bang balikan pa ang nakaraan sa ganung paraang. Ngunit sa mata ni Baste, malinaw. Kung hindi nila haharapin ang katotohanan, laging mabubuhay sa takot si Malia. Dumating ang araw ng pagsisiyasat. Sa isang pribadong mortuaryo sa Maynila, dinala ang mga labi ni Clara para sa forensic autopsy. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri, lumabas ang ulat. Multiple contusions, defensive wounds, at isang saksak sa tadyang na tumagos sa baga. Yun ang sanhi ng kamatayan. Ayon sa forensic expert, agad siyang tumayo at nilapitan si Malia. Anong ibig mong sabihin? Sa panaginip ko, gabi, nagalit si Papa, yung taong tinatawag kong Sir. Pinilit akong isama, pero si Ae, itinago ako. Sinabing siya na lang ang saktan. Siya raw ang may kasalanan kung bakit ako'y buhay pa. At pagkatapos, may kutsilyo, may dugo. At ako, tumakbo lang ako. Napaupo si Malia sa sahig, napahawak sa ulo. Hindi ko alam kung ako ang dahilan. Hindi ko alam kung siya ang sinaktan o ako. Hinaplos ni Baste ang kanyang likod. Malia, trauma yan. Hindi mo kasalanan. Kung may nasaktan man sa gabing yon, malinaw na hindi ikaw ang dahilan, kundi yung taong nagpabaya sa kanyang tungkulin bilang ama. Ilang araw matapos ang pagbisita nila sa puntod ni Clara, muling bumisita si Dr. Teresa Albano. Nang tuluyang makumpirma sa forensic report na hindi aksidente ang pagkamatay ni Clara, kundi isang pagpaslang, tila may bumukas na matagal nang nakakandadong pinto sa kanyang isipan. At lalo na sa puso ni Malia. Mula noong araw na iyon, hindi na ulit nagtugtog si Malia sa piano. Parang sapat na ang guling pyesa. Hindi dahil natapos na ang musika, kundi dahil sa wakas ay natapos na rin ang pagkukunwari. Ang katahimikan na matagal nilang pinilit panatilihin sa loob ng mga taon ng tanong at takot ay tuluyan ng napalitan ng matingkad na galit, bigat ng hustisya at lumalagablab na layunin. Isang hapon, habang nanonood ng balita si Yaya Marisa sa sala, napatigil ito sa nakita sa telebisyon. "Sir Baste!" sigaw niya. "Dalian ninyo!" Naka-flash sa TV ang mukha ng isang lalaki, matandang matikas pa rin ang tindig, nakabarong at nakangiting nagsasalita sa isang meeting de avance. Rogelio Montenegro, kandidato sa pagka-alkalde ng Sta Marina, anunsyo ng broadcaster. Nagpakita sa unang pagkakataon ng kanyang campaign platform para sa mga isyu ng kabataan, kababaihan at pamilya. "Pamilya?" bulong ni Baste habang nakatitig sa screen. Hindi ba nakakabastos yan? Napalingon si Malia na kanina lang ay tahimik na nagbabasa ng libro sa gilid ng sala. Siya yan, mahina nitong sambit. Siya ang lalaking nasa panaginip ko. Siya ang sumigaw na wala akong karapatang mabuhay. Lumapit si Baste, tinapik ang balikat niya. "Hindi na tayo papayag na siya ang magsalita para sa mga katulad mo. Panahon na." Kinagabihan, habang nakaupo sila ni Ramon sa longga sa study room, inilatag nito ang buong media strategy ng kampo ni Montenegro. Nagpapanggap siyang pro-youth, pro-reform, pero sa ilalim ng PR machine niya, may mga record ng harassment, red tagging at political manipulation. Ilang testigo ang nagsimulang magsalita, pero bigla ring naglaho o umatras sa testimonya. Alam niya ang ginagawa niya, sabi ni Baste, at siguradong alam na niyang si Malia ang nasa poder ko. Ganoon nga, sagot ni Ramon. Kaya't lumalakas na rin ang PR attack.
Isang article ang lumabas sa isang blog ngayong araw lang. Sinasabing ginagamit mo si Malia bilang charity case para buhayin muli ang pangalan ni Clara. Sensationalist ang tono. Inasa ni Baste ang headline. Bilyonaryong Almonte, muling ginagamit ang alaala ng yumaong nobya para sa pansariling kampanya. Pinikit ni Baste ang mga mata. Gagawa na naman siya ng multo. Kinabukasan, habang nakaupo sila ni Malia sa veranda, ipinakita niya ang blog article. Gusto kong maging totoo sa'yo, ani Baste. Umpisa pa lang ito ng mga kasinungalingang ipapakalat laban sa atin. Pero gusto kong malaman mo hindi ako hihinto. Hindi nga ito tungkol kay Clara, tungkol na ito sa'yo. Tahimik si Malia, pero ramdam ni Baste na may dinadala ito sa loob. May nabasa akong lumang artikulo kanina, panimula ni Malia. Matagal nang isinampa ang kaso laban sa kanya, pero lahat ng complainant nagbawi ng kaso. Lahat biglang nagsettle. Hindi ba't yan ang pattern nila? Yan nga, sagot ni Baste. Kaya hindi tayo magpapaulit. Tumango si Malia. Kung lalaban tayo, gusto kong ako ang humarap. Hindi bilang biktima, bilang Malia Montesillo. Bilang taong nabuhay sa kadiliman, pero piniling sumikat pa rin, kahit bahagyang liwanag lang ang meron. Makalipas ang ilang araw, inanyayahan si Malia na tumestigo sa isang human rights forum sa Maynila. Pinangasiwaan ito ng isang non-government organization na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng political violence at domestic abuse. Sa loob ng bulwagan, tahimik ang lahat habang nagsasalita si Malia sa mikropono. Sa kanyang likuran ay si Baste at Ramon, parehong tahimik ngunit alerto. Ang pangalan ko po ay Malia Clara Montesillo, panimula niya. Matagal akong itinago. Hindi sa dahil gusto kong magtago, kundi dahil may mga taong tiniling ako'y itago. Hindi ko man maalala ang buong pagkatao ko. Alam kong ang boses kong ito, kahit garalgal, kahit hindi sanay magsalita, ay boses ng libu-libong katulad ko na pinatahimik ng panggigipit, pananakit at kasinungalingan. Tahimik ang buong bulwagan. Ilang tagapakinig ang napaiyak habang pinapakinggan ang bawat salita ni Malia. Nawalan ako ng pamilya. Pero may isang taong hindi ako tinuring na sagabal. Tinanggap ako bilang tao, hindi bilang patunay ng kabiguan, kundi bilang pag-asa. Kaya ako narito ngayon, hindi para siraan ang sinuman, kundi para gisingin ang mga patuloy na inaapi, inaabuso at isinisiksik sa dilim. Pag-uwi nila mula sa forum, tila may ibang sigla si Malia. Para bang tinanggalan siya ng tanikala. Ngunit kinabukasan, isang tawag mula sa kapitan ng barangay ang sumira sa katahimikan ng umaga. Sir Baste, may taong nagtangkang pumasok sa property niyo kagabi. Nahuli ng CCTV, mukhang armado, tumakas ng sitahin ng tanod. Agad na pinatawag ni Baste si Leo at Ramon. Hindi na sila nagpapadala ng mensahe. Dumidiretso na sila sa banta. Hindi ko pababayaan si Malia. Hindi ko pababayaan ang tahanang to. Nagdesisyon siyang magpalit ng sistema ng seguridad sa buong estate. Motion sensors, infrared perimeter alarms, 24/7 surveillance team. Pero higit sa lahat, nagdesisyon siyang ilabas sa publiko ang buong katotohanan. Ang simula ng Taglagas ay tila nagbigay ng bagong anyo sa kapaligiran ng Almonte Estate. Ang dating luntiang hardin ay unti-unting napuno ng nalalagas na dahon at ang hangin ay naging mas malamig. Ngunit sa kabila ng pagbabago ng panahon, lalong umiinit ang sigalot sa pagitan ng kampo ni Baste at ng matagal nang tinatagong anino ng nakaraan, si Rogelio Montenegro. Makalipas ang ilang araw mula nang lumabas ang malawakang media expose tungkol sa pinagmulan ni Malia at sa kasong muling binuhay ukol sa pagkamatay ni Clara, sunod-sunod na ang mga pangyayari. Isang linggo pa lang ang nakalilipas, natanggap ni Baste ang supena mula sa korte. Sa pamamagitan ng isang ekspose na isinulat ni isang respetadong investigative journalist, inilabas nila ang kasaysayan ni Malia, ang forensic findings sa kaso ni Clara, at ang koneksyon nito sa kandidato at dating politiko na si Rogelio Montenegro. Ilang araw lang ay viral na ito. Naging usap-usapan sa social media, radyo at TV. At sa isang panayam sa live broadcast, tinanong si Baste, sa dami ng maaring pagkakitaan ng yaman nyo, bakit ito pa ang pinili ninyong ipaglaban? Tahimik siya ng ilang sekundo bago tumugon. Dahil minsan sa buhay ko, may taong nagmahal sa akin, hindi dahil bilyonaryo ako.
At ngayon, may isang taong pinipilit alalahanin kung sino siya sa mundong pilit siyang kinalimutan. Kung ako na may kakayahan ay mananahimik pa rin, edi parang pinatay ko na rin sila. Si Malia ay inaanyayahang humarap bilang witness sa isang preliminary hearing upang pagdesisyonan kung bubuksan muli ang matagal nang isinara na kaso. Nang mabasa ni Malia ang papel, hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang dokumento. Bibigyan nila ako ng pagkakataong magsalita, bulong niya. Pero handa ba talaga akong harapin siya? Lumapit si Baste, marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi mo kailangang maging perpekto, hindi mo kailangang buo. Pero kung kaya mong magsalita sa harap ng libo-libo, kaya mong humarap sa taong matagal nang sumira sa'yo. Dumating ang araw ng hearing. Hindi ito ang mismong paglilitis pa, kundi isang preliminary conference na magpapasya kung may sapat na pasehan upang ituloy ang kaso. Sa likod ng korte, si Baste at Ramon ay nakasuot ng simpleng dark suit, tahimik na nagbabantay, habang si Malia ay nakaupo sa harap ng abogado nilang, si Attorney Luis Sandoval. Pagpasok nila sa hearing room, biglang sumikip ang dibdib ni Malia. Doon sa dulo ng silid, nakaupo ang isang taong matagal na niyang iniiwasan sa kanyang panaginip, si Rogelio Montenegro. Sa kabila ng edad nito ay matikas pa rin ang tindig. Ngunit mas malakas pa rin ang aura ng kapangyarihan sa kanyang presensya. Napalingon ito sa kanila at saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Tila isang tahimik na digmaan ang nagsimula. Hindi umiwas ng tingin si Malia. Hindi na siya ang batang tinatakot. Hindi na siya ang batang nagtatago. Ang kliyente ko, panimula ni Atty. Sandoval, handang magsalita, magbigay ng salaysay at magpakita ng ebidensya na magsusulong sa pagbubukas muli ng kaso. Hindi ito tungkol sa pag-aakusa lamang. Ito ay tungkol sa pagtutuwid ng pagkakabura sa katotohanan. Magsasalita na sana si Malia nang tumayo ang abogado ni Montenegro. Your Honor, ang pagsasalita ng isang taong matagal nang nawawala at may kasaysayan ng psychological instability ay hindi dapat ituring na basehan sa isang kasong kriminal. Ang alaala ay hindi ebidensya. Ngunit bago pa man makasagot si Attorney Sandoval, muling tumindig si Malia. Maaari po ba akong magsalita? Mahina ngunit buo ang kanyang tinig. Tumango ang hukom. You may proceed. Tumayo si Malia sa harap ng silid. Lahat ng mata ay nasa kanya. Sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang lumang frame. Ang larawan nila ni Clara na dati hawak-hawak niya sa unang gabing nakita siya ni Baste. Ang babae sa larawang ito ay si Clara. Hindi siya perpekto, pero sa lahat ng taong nakilala ko, siya ang una at huling naniwala sa akin ng walang kondisyon. Tinulungan niya akong tumakbo, tinago niya ako, inilayo niya ako sa kamay ng ama ko. Napatingin si Montenegro sa mesa, tila walang emosyon. Nakita ko siyang sinaktan, naramdaman ko ang takot, at narinig ko ang sigaw niya noong gabing iyon. Sigaw ng isang ate na ipinaglalaban ang kapatid niyang wala ng boses. Kaya ako narito ngayon. Pagkatapos ng hearing, habang papalabas sila ng korte, sinundan sila ng ilang reporters. Hindi nagsalita si Baste o si Malia, ngunit naramdaman nilang may paparating na hindi pangkaraniwan. Sa parking lot, may isang lalaking nakakap at leather jacket ang biglang lumapit kay Ramon. Sir Ramon, ako po si Eric. Dati akong driver ni Ginoong Montenegro. May gusto po akong ikuwento sa inyo. Noon pa man, alam kong hindi tama ang ginagawa niya. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Dinala siya ni Ramon sa isang coffee shop sa gilid ng korte. Doon niya ikinuwento ang isang tagpo na hindi pa alam ng publiko. Noong gabing natagpuan ang katawan ni Ma'am Clara, panimula ni Eric, dumaan ako sa bahay nila. Dinala ko para kunin ang isang bag. Wala akong ideya kung anong laman, pero ramdam ko, hindi yun basta gamit. Nagmamadali si Sir. Nakasuot pa siya ng dugoang sando. Nang tanongin ko kung ayos lang siya, sinigawan niya ako. Sa kanya sinabi, walang lalabas, walang makakaalam, tapos na ito. Napatingin si Baste. Handa ka bang tumestigo? Tumango si Eric. Oo sir, kung may kahit isang batang matutulungan sa pagsasalita ko, babawiin ko ang tahimik kong kasalanan.
Pagbalik sa mansion, abot langit ang pasasalamat ni Malia kay Eric. Salamat po, Anya. Marami pong tulad ninyo, nakakita pero nanahimik. Pero hindi pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako, sagot ni Eric. Pero sana, kahit kaunti, mapawi ang bigat sa dibdib ko. Sa gabi ring iyon, habang mag-isa si Baste sa piano room, inubtog niya ang piyesang lumikha ng tulay sa pagitan nila ni Clara. Ngunit ngayon, hindi ito piyesa ng pagluha, kundi piyesa ng pagtanggap. Alam niyang hindi niya naibalik ang nakaraan. Ngunit sa pamamagitan ng pagmamahal niya kay Malia, may bagong kasaysayan ng naitatag. Sa pag-akyat ni Malia sa hagdan, dinala niya ang sulat na iniwan ng kanyang ate, na ngayon lang niya muling binasa. Malia, kung hindi mo man maalala lahat, sana maalala mo lang to. Hindi mo kailangan patunayan na may karapatan kang mabuhay, dahil karapatan mo yan sa simula pa lang. Lumipas ang halos 3 taon mula nang muling buksan ang kaso ni Clara at tuluyang mailantad sa publiko ang masalimuot na kasaysayan ng kanyang pamilya. Maraming bagyo ang dumaan sa buhay ni Malia, mula sa pagbangon sa trauma, pagharap sa mga mata ng publiko, hanggang sa paglalantad ng katotohanang itinago sa ilalim ng yaman, kapangyarihan at impluensya. Minsan, habang tinutulungan mo ang iba, doon mo rin natatagpuan ang sarili mo. Tumango si Baste. Tama ka, at sa bawat batang natutulungan mo, parang may bahagi ng nakaraan mong tinutubos. Sa totoo lang, hindi na siya ganoong bumabalik sa Maynila. Wala na siyang interes sa negosyo. Mula nang tuluyang isuko ang board seat sa kumpanyang sinimulan niya, ginugol na lang niya ang panahon sa pagpupundo ng mga programang komunidad. Lahat ng kita ng kanyang mga dating kumpanya ay nakadivert na sa grads para sa education, mental health at women's shelters. Sa shelter, naging hands-on si Malia. Hindi siya yung tipo ng face lang ng organisasyon. Kasama siya sa pagluluto ng pagkain, pagtuturo ng art sessions, at pagtulong sa counseling ng mga bagong dating na bata. At dito, tutulungan ka rin namin. Samantala, si Baste ay bumalik sa simpleng negosyo sa komunidad. Isang community farm sa ilalim ng Almonte Foundation. Doon siya madalas makikitang nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng sili, at nakikipagkwentuhan sa mga mamang magtataho at tsuper ng tricycle. Hindi mo aakalain na dati siyang may hawak na bilyong proyekto sa Maynila. Wika ni Mang Delphine na ngayoy katuwang niya sa farm. Ngayon, mas masaya siyang may hawak na pala kaysa graph. Mas may saysay Mang Delphine. Tugon ni Baste habang pinupunasan ang pawis. Sa bawat binhing tinatanim natin, may batang nabibigyan ng pagkain sa shelter. Yun ang supli ng pag-ibig na iniwan sa akin. Dumating ang 3 anibersaryo ng pagkakatatag ng foundation. Madalas siyang gumuguhit ng unang larawan ng bawat bata bilang pang-alaala. Hindi larawan ng trauma, kundi ng pag-asa. Isang araw, may batang babae na bagong dating sa shelter. Takot na takot, hindi nagsasalita at may sugat sa kaliwang braso. Dinala ito ni Yaya Marisa, na ngayoy tumutulong na rin sa programa, kay Malia. Ang pangalan daw niya ay Joy. 5 lang ang taong gulang, walang gustong kausapin. Gusto ka lang niyang makita. Lumuhod si Malia sa harap ng bata. Hi Joy, ako si Ate Malia. Wala kang dapat ikatakot dito. Walang sumisigaw, walang sasakit sa'yo. Tumingin ang bata sa kanya, mahinang boses ang lumabas. Kayo po ba yung nasa TV? Yung lumaban sa tatay niya? Napangiti si Malia. Oo, pero hindi ako lumaban mag-isa. Maraming tumulong sa akin. Isang maliit na Thanksgiving gathering ang inihanda ni Malia at ng buong team. Hindi en grande, walang artista, walang politiko. Isang hapunan lang sa lilim ng mga parol habang tumutugtog ang mga bata sa gitara. Sa gitna ng programa, biglang binigyan ng mikropono si Malia. Hindi ko ito plinano, tawa niya. Pero gusto ko lang sanang sabihin, salamat sa bawat batang nariyan ngayon. Kayo ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko noon. Akala ko dati, ang pagmamahal ay dapat may pangalan, dapat may apelyido, dapat may pedigree. Pero natutunan kong hindi mo kailangang maging Almonte, Montecillo o kung sino man para maging karapat-dapat mahalin. Dahil sa totoo lang, ang totoong pamilya, hindi yan hinahanap, ginagawa yan. Ngunit ngayong taon, sa unang pagkakataon, mas pinili niyang tumahimik.
Hindi para takasan ang mundo, kundi para ayusin ito sa sarili niyang paraan. Isang hapon ng Enero, sa isang simpleng lupa sa gilid ng Alfonso, Cavite, binisita ni Baste ang isang proyektong matagal na niyang pinangarap, ang Malia Clara Foundation Shelter para sa mga kabataang babae na biktima ng pang-abuso, kalye o napabayaang kaso. Isang simpleng gusali na may 16 na silid, isang silid aklatan, maliit na music room, at isang hardin kung saan ang mga bata ay pwedeng maglaro, magbasa at maghilom. Hindi mo na kailangang buuin ang sarili mo bago ka makatulong sa iba, sabi ni Malia habang kausap si Baste sa ilalim ng lilim ng isang puno. Sa huli ng gabi, dumaan si Baste sa veranda ng shelter kung saan naroon si Malia, nakaupo, hawak-hawak ang isang bagong framed photo. Ang mga batang nasa shelter nakamiti at nakayakap sa kanya. Binigyan nila tayo ng regalo, ani ni Baste. Hindi yung larawan, kundi yung tiwalang kaya naing maging tahanan ng iba. Tumango si Malia. Hindi ko akalaing darating ako sa ganitong punto. Akala ko hanggang dulo, ako yung batang walang pangalan. Pero ngayon, kahit saan ako lumingon, may nagbabanggit ng pangalan ko, hindi dahil sa trauma ko, kundi sa buhay na naibahagi ko. Sa mga sumunod na buwan, naglunsad ng libreng mental health caravan ang foundation sa iba't ibang probinsya. Si Malia mismo ang frontliner. Bawat lugar na kanyang pinupuntahan, may bagong kwento siyang naririnig. Wala itong pirma, walang nakalagay na padala mula kanino, pero maayos ang pagkaka-envelope at ang handwriting ay tila pamilyar. Pagkabukas niya ay bumungad ang isang Polaroid photo. Hindi luma, hindi rin malinaw. Ngunit ang nakuhanan ay malinaw na harapan ng foundation. May batang babae sa larawan, nakatalikod basang-basa sa ulan. Sa likod ng larawan, nakasulat lamang ang mga salitang, "Kung may lugar pa para sa isa pang nawawala, pakibuksan ang pinto." Napatayo si Malia. Agad siyang lumabas ng opisina at tumakbo papuntang harapan ng shelter, kung saan naroroon ang isang maliit na pinto na laging nakabukas tuwing araw. Ngunit na yon ay nakasara ito. At doon sa paanan ng pinto ay may batang babae, payat, duguan ang tuhod at namumugto ang mga mata. Walang pangalan, walang dokumento. At sa bawat kwento ng takot, pang-aabuso at pagkawalat, ibinabahagi rin niya ang kanyang sariling sugat. Hindi para pagandahin ang kwento, kundi para patunayan na may pag-asa kahit sa gitna ng pagkawasak. Isang araw, habang naglilibot sa isang public school sa Laguna, may lumapit sa kanyang dalagita. "Ate Malia, pwede po ba akong magpakuha ng litrato sa inyo?" "Oo naman," sabay ngiti niya. "Gusto ko po kasi paglaki ko, tumulong din tulad ninyo. Gusto ko pong maging kayo." Napaluha si Malia, ngunit pinunasan niya agad ito. "Hindi mo kailangang maging ako. Maging ikaw lang. Yun ang kailangan ng mundo." Isang hapon ng Hunyo, sa gitna ng payapang paligid ng Malia Clara Foundation Shelter, nagbukas si Malia ng isang liham na inabot ng isa sa mga volunteers. Hawak lang nito ay isang punit na panyo at sa gilid nito, nakasulat sa sulat kamay ng bata, "Ate." Ilang minuto ang lumipas, naroon na si Baste, katabi ni Malia, habang inaalagaan ng nurse ang bata sa medical corner ng shelter. Tahimik lamang ito, nakatitig sa mga taong nasa paligid. Tinangka ni Malia na kausapin ito. "Anong pangalan mo?" Malumanay ang tinig niya. Hindi sumagot ang bata. Tanging pagtango ang isinagot nito, saka marahang iniabot ang panyo. "Siya ba ang ate mo?" tanong ni Baste. Muli, tango lang ang isinagot ng bata. Habang tinitingnan nila ang sulat sa panyo, parang muling bumalik si Malia sa unang araw na naramdaman niyang nawawala siya. Duguan, basang-basa, walang pangalan. At ngayon, isang batang tila dumaan sa parehong daan ang muling kumakatop sa pintuan ng mundong minsan ding itinanggi siya. Kinabukasan, habang natutulog pa ang bata, muling tiningnan ni Malia ang lumang picture frame na dating niyang hawak-hawak noong unang gabing nakita siya ni Baste. Inilabas niya ito sa drawer ng opisina, ang frame na may larawan nila ni Clara. Yakap ang isa't isa habang nasa likuran ang puting gate ng lumang rest house. Ngunit ngayong araw na ito, may bagong larawan na ipinalit sa dating frame. Ito'y larawan ni Malia
kasama ang 11 bateng babae sa shelter. Lahat natayakap sa kanya. Lahat may ngiti na tila sinag ng araw pagkatapos ng bagyo. Pinalitan mo na? Tanong ni Baste habang papasok sa opisina, nakaniti. Tumango si Malia. Hindi para limutin ang nakaraan, pero para ipakita na kaya kong dalhin ito sa mga bata ngayon. Kasi habang buhay si Clara sa puso ko, gusto ko ring maging Clara para sa iba. Lumapit si Baste at marahang hinawakan ang likod niya. Mas higit ka pa, dahil hindi lang alaala ang iniwan mo sa kanila. Isang pangakong hindi lang naasulat, isang buhay na ipinagpapatuloy. Pagkaraan ng isang linggo, kinilala ng Department of Social Welfare and Development ang foundation bilang isa sa mga pinakamabisang non-profit shelter sa rehiyon. Dahil dito, nagkaroon ng pondo ang foundation upang makapagtayo ng panibagong wing para sa mas nakatatandang kabataan. Bilang tugon, si Malia ay lumapit sa mga dating kaibigan ni Clara at sa tulong ng community, binuo nila ang Clara Wing, isang silid-aklatan at music therapy center sa loob ng shelter. Ang musika ang nagsalba sa akin, ani ni Malia sa kanyang talumpati. At sa bawat tunog ng piano, gusto kong maalala ng mga batang ito na may awit sa bawat sugat, may tono sa bawat katahimikan. Habang nagpapatuloy ang proyekto, muling bumisita sa kanila si Eric, ang dating driver ni Montenegro na tumestigo sa kaso ni Clara. Nayu'y volunteer na siya sa isang partner shelter sa San Mateo. Nagdala siya ng ilang pagkain at mga lumang laruan. Maraming salamat, wika ni Malia habang tinatanggap ang mga gamit. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo. Alam ko, sagot ni Eric. Pero gusto kong sabihin, ako rin ang may natanggap na regalo. Dahil sa pagbabagong tinahak mo, marami kaming dating tahimik ang natuturing magsalita. Isang gabi, habang nasa veranda sina Baste at Malia, pinagmamasdan ang mga bata sa garden. Tahimik, payapa, parang ibang mundo. Naalala mo pa ba yung unang araw na nakita kita sa garahe? Tanong ni Baste habang iniabot ang isang tasa ng tsa. Tumango si Malia, mumiti. Akala ko panaginip. Pero parang mas malala pa sa panaginip kasi hindi ko alam kung dapat ba aking matakot o maniwala. At ngayon, tumingin si Malia sa bituin sa itaas. Ngayon, alam kong hindi na ako ang batang wala sa lugar. Ako na ang babaeng may dahilan kung bakit siya narito. Dahil sa sarili mong lakas, dagdag ni Baste. Dahil may isang taong naniwala sa akin at dahil may isang babaeng itinaya ang lahat para lang masabi niyang may karapatan akong mabuhay. Sa huling bahagi ng gabi, pinuntahan ni Malia ang music room. Dala niya ang luma nilang piano piece. Ang piyesang sinimula ni Clara, tinapos niya at ngayoy ituturo sa mga bata. Isa-isa silang lumapit, nakaupo sa kanya, at sa bawat pindot ng nota, may isang batang natututo. Isa-isa, tinig at himig ang pumuno sa silid. Habang tumutugtog, napansin ni Malia ang batang si Joy na nasa may pinto. Tahimik na pinapanood sila. Tinawag niya ito, "Joy, gusto mong sumubok?" Dahan-dahang lumapit ang bata, naupo sa tabi niya. Marahan niyang tinuro ang unang 3 nota. Pagpindot ng bata, ngumiti ito sa unang pagkakataon. Yan ang simula, wika ni Malia. Simula ng kwento mo. At sa shelter na ito, lahat ng simula ay may karapatang urusbong. Wakas. Ang larawan ay maaaring kupas sa pagdaan ng panahon. Ang alaala, maaaring lumabo. Ngunit ang buhay na naitayo mula sa sugat, mula sa pagkawala, at mula sa pagmamahal, yon ang hindi kailanman mabubura. Dahil minsan, ang pinakamagagandang kwento ay hindi yung sinimulan sa tamang panahon, kundi yung ipinaglaban sa tamang dahilan.